Magandang araw! Ako si Heart Elas Prila. Ako si Aliana Kahil. At ngayon, tatalakayin natin ang aralin 26, kalakalang panlabas. Ngunit bago ang lahat, anong salita ang pumapasok sa inyong isipan kapag naririnig ang kalakalang panlabas? Ito ba ay import, export, pakikipagpalitan? Tama! Ang kalakalang panlabas o panlabas na kalakal ay tumutukoy sa pakikipagpalitan ng produkto sa iba't ibang bansa. Alam niyo ba, noong unang panahon ay nagpapalitan ng produkto ang iba't ibang bayan upang magkaroon ng mga produkto na walang isa at mayroon ang iba. May tinatawag tayong barter system dati o pagpapalitan ng dalawang produkto. Ito ay naging uso noong sinaunang panahon at pinalaganap muli noong panahon ng pandemya, ngunit dito lamang sa ating syudad. Ang demand ng mga mamimili sa iba't ibang produkto, lalo na para sa luxury goods, kung saan ang isang produkto ay nagiging simbolo ng mataas na katayuan sa buhay. Ang presyo ng produkto at ang kita ng namumuhunan ang ilan sa mga dahilan upang magbago ang lawak at dahilan ng panlabas na kalakalan. Ngayon, bakit nga ba tayo nakikipagkalakalan sa ibang bansa? Kapag limitado lamang ang kakayahan ng isang bansa na gumawa ng produktong hinahanap ng mga mamamayan, kinakailangan ang panlabas na kalakalan upang mapunan ang pangangailangan. Sapagkat ang pagdami ng supply ng produkto ay maaaring mga hulugan ng pagbaba ng halaga nito kung ang supply ay higit marami kaysa sa demand. Gayon din, kung ang halaga ng produktong ito ay higit na mababa sa ibang bansa, maaari itong ibenta sa mababang halaga sa bansang nag-aangkat nito. Itong mababang presyo ay makakaapekto sa demand para sa lokal na produkto na mas mahal kumpara sa inangkat na produkto. Hahantong tayo sa kompetisyon sa pagitan ng lokal at imported na produkto na makapagpapataas ng kalidad at makapipigil sa pagtaas ng halaga ng produkto. Subalit ang isang suliranin dito ay kung ang mga imported na produkto ang higit na tatangkilikin ng mga mamimili, ang mga lokal na industriya ay maaaring mawalan ng kita o tuluyang magsara. Isang halimbawa ng ini-import natin sa ibang bansa ay dried mangoes, durian, at saging. Sa pandaigdigang kalakalan, kailan dapat mag-export at kailan dapat mag-import ang isang bansa? Kung ang produkto ng isang bansa ay higit na mababa ang halaga kumpara sa produkto ng ibang bansa, dapat itong mag-import dahil magagawa nitong makikompetensya sa produkto ng ibang bansa. Katulad na lamang ng 350 pesos bawat kilo ang hipon sa atin, ngunit 600 pesos ito sa ibang bansa. Kung ang presyo ng hipon sa unang bansa ay mababa, ang demand ng hipon sa unang bansa ay mataas. Ang presyo ng hipon sa ikalawang bansa ay mataas, ang demand sa hipon sa ikalawang bansa ay mababa. Mayroon tayong ugnayan ng pamahalaan sa mga samahan para sa pandaigdigang kalakalan. At ito ang mga sumusunod. Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Ang Pilipinas ay nag-export ng halagang $8.751 bilyon sa mga bansang miyembro ng ASEAN noong semestre ng 2020. Sumadalang nag-angkat ito ng halagang $17.954 bilyon sa parehong panahon. Pangalawa ay ang European Union o EU, nagkakahalagang $13.874 bilyon ng kabuuang halaga ng kalakalan na namamagitan sa Pilipinas at mga bansang bumubuo ng European Union. Nag-export ang Pilipinas ng mga produktong nagkakahalagang $7.184 bilyon, samantalang nag-angkat ang bansa ng mga produktong ang halaga ay $6.690 bilyon sa miyembro ng European Union. Sa bansang Germany, ang pinakamalaking ugnayang pangkalakalan ng Pilipinas sa mga bansa sa Europe.
3. Asia-Pacific Economic Council o APEC. Ang pinakamalaking halaga ng panlabas ng kalakalan ng Pilipinas ay sa mga bansang miyembro ng APEC. May kabuuang 106.638 billion ang halaga ng mga produktong umiikot sa naturang kalakalan. Sa bansang Hapon, ang pinakamalaking ugnayang pangkalakalan ng Pilipinas sa mga bansang miyembro ng APEC. Mga patakarang pang-ekonomiya na nakatutulong sa kalakalang panlabas ng bansa. Mga sitwasyon kung saan ang mga inaangkat ng produkto ay higit na mababa ang presyo at tinatangkilik ng mga mamimili ang pumapasok ang pamahalaan upang protektahan ang lokal ng mga industriya sa pamamagitan ng sumusunod. 1. Taripa. Ito ay ang buwis na ipinapatong sa mga produktong inaangkat. Pinataas nito ang presyo ng inaangkat na produkto upang maging higit na mataas ito sa presyo ng lokal at pandaigdigang pamilihan. 2. Kota. Sa pamamagitan nito ay nililimitahan ng pamahalaan ang bilang ng produktong inaangkat mula sa ibang bansa. Ito ay upang higit na maraming lokal na produkto ang nasa pamilihan at pipigilan nito ang dominahin ang inaangkat na mga produkto ang mga lokal na pamilihan. 3. Subsidy. Ang pamahalaan ay nagbibigay ng deskwento o materyales sa mga industriya o sektor na nangangailangan ng tulong upang maging mababa ang halaga ng kanilang produkto at magawa nitong makikumpetensya sa halaga ng produkto sa pandaigdigang pamilihan. Subalit maayos ang ating pakikipag-ugnayan sa ibang bansa, hindi lamang ito puro positibo. Sa pandaigdigang kalakalan, ito ang mga negatibong epekto. Ang pakikipagkalakalan ng mga bansa sa isa't isa ay isang kaganapang hindi maiiwasan dahil ang katotohanan ay walang bansa ang kumpleto sa lahat ng kanyang mga mamamayan. Bukod sa mapupunan ng kalakalan ang pangangailangan ng isang bansa, ay magdudulot ito ng sumusunod na mga kagandahan sa ekonomiya. Ito ang dalawang halimbawa ng positibo. Una ay pagkakaroon ng mga mamimili ng maraming pagpipilian na produkto na tumutugon sa kanilang panlasa at pamumuhay. Ang ikalawa naman ay ang mga bansa ay maaaring magkonsumo ng higit sa kanilang kakayahang produksyon o consumption gains dahil ito ay maaaring mabili sa ibang bansa. Ngunit sa kabilang banda, ang pandaigdigang kalakalan ay nagdudulot ng sumusunod na mga negatibong epekto. Una ay ang paghina ng lokal na mga industriya bunga ng kompetensyon mula sa mga dayuhang industriya at paglakas ng kolonyal na mentalidad ng mga mamamayan. At ito ang mga iilang impormasyon ukol sa Pilipinas sa pandaigdigang kalakalan. Alam niyo ba kung ano ang 4 na dahilan ng kalakalang panlabas? Ito ay dahil sa pagkakaiba ng teknolohiya, pagkakaiba ng pinagkukunan, pagkakaiba ng panlasa, at pagkakaiba ng halaga ng produksyon. Bago magtapos itong video, alam niyo ba kung ano ang pagkakaiba ng export at import? Tama! Ang export o pagluluwas ay ang pagpapadala ng mga serbisyo at produkto na galing sa atin sa ibang bansa. Habang ang import naman o pag-aangkat ay ang pagbili ng mga produksyon at mga serbisyo galing sa ibang bansa. Ayun lamang po at maraming salamat.